May mga lugar sa kanayunan na hindi pinangarap ng mga tao na pangalanan kapag sumasapit ang gabi. Kung saan ang mahinang liwanag ng lampara ng langis ay hindi sapat upang pawiin ang nakakubling kadiliman. Kung saan ang takot ay walang hugis, walang boses, ngunit alam ng lahat ito ay totoo. Luz ang pangalan ko. Tinatawag ako noon ng mga tao na ang labandera, ang tagapaglaba, ang mahirap, ang mabuting babae. Hanggang sa isang gabi, nawasak ang aking buhay sa pagnanasa ng isang lalaki at ng puot ng isang pinagtaksilan na babae. Pero may mga sugat na hindi dumudugo. Ang mga sugat na iyon ay nasa ilalim ng balat at pagkatapos ay kumalat, na bumubuo ng mga bukol, naglalagnat at nangangati na para bang ang aking kaluluwa ay naghihiwa araw-araw. Sabi nila kulam ako, isinumpa ng isang aswang. Ngunit iyon lamang ang dulo ng bangungot. Dahil sa likod ng sumpang iyon, may mas madidilim na lihim, kapangyarihan, kasakiman, at mga kaluluwang nakatali sa mga henerasyon. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, tandaan mo. Minsan ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang halimaw. Ito ay ang taong may mukha ng isang anghel, ngunit ang puso ng isang demonyo. Aswang Enay Kumampiya Labanderang Kinulam, a true story. Mula noong gabing iyon, hindi na akin ang katawan ko. Hindi ko na nakilala ang sarili ko sa salamin. Mga piraso ng balat na natuklap, namumula at namamaga, nangangati na parang baliw. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi ang sakit sa balat kundi sa isip. Nagsimula akong makarinig ng mga bulong sa kalagitnaan ng gabi, boses ng babae, nanginginig parang may umiiyak o nagmumura. Sa tuwing natutulog ako, nanaginip ako na hinihila ako sa ilalim ng lupa ng mga itim, maputik, nagyelong mga kamay. Si Luz ay nakapulupot sa kama. Ang kanyang ama ay nakaupo sa tabi niya. Sabik na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo. Nagsisindi ng insenso at nagdarasal. Hindi na ako makakain, hindi na makatawa, hindi na mabubuhay. Nabubuhay lang ako sa isang bangkay na nabubulok araw-araw. Introducing Kulam, the Art of Darkness. Sa aking bayan, ang mga tao ay hindi nagsasabi ng kulam sa araw. Ang kulam ay higit pa sa isang sumpa. Ito ay puot na natunaw sa lason, isang kaluluwang pinilipit at naging kadiliman. Isinasalaysay ng eksena ang isang alamat ng bayan, silweta ng isang babae na naglalagay ng anting-anting sa likod ng kamiseta ng isang straw doll. Pagkatapos ay tumawa ng malakas habang ang kanyang kalaban ay bumagsak sa gitna ng palengke. Ang taong nakulemd ay hindi agad mamamatay. Sila ay mabubulok mula sa loob, natutunaw na parang kandila sa ilalim ng hindi nakikitang apoy. At ako susunod na. Tatang Eusebio, ang gatekeeper sa pagitan ng liwanag at dilim. Sabi nila, kapag nawala ang lahat, iisa lang ang mapupuntahan,
ang tahanan ni Tatang Eusebio. Nabubuhay siyang mag-isa sa gilid ng bundok, sa gitna ng mga sinaunang puno ng balete, at ang bango ng insenso ay nananatili na parang alaala. Si Luz at ang kanyang ama ay naglalakad sa madilim na kabubatan. Ang liwanag na tumatagos sa mga puno ay nagliliwanag sa kanyang maputlang mukha. Hindi niya ako tiningnan bilang isang taong may sakit, ngunit bilang isang basag na florera, isang kaluluwang dumudugo. Ang unang exorcism, ang unang sunog sa gabi. Nagwiwisik ng asin si Tatang, nagsusunog ng mga halamang gamot, may hawak na papel na anting-anting na sulat kamay sa sinaunang itim na tinta. Nakaupo ako sa gitna ng bilog na bato, napapalibutan ng abo powder, frankincense, at anting root ashes. Habang nagsisimulang umikot ang usok, may nakikita akong sumipol sa hangin, isang espiritu. Tinitignan ako nito na may puting mga mata, puot, at kawalan ng pag-asa. Nahimatay si Luz sa kalagitnaan ng seremonya, nagising na may itim na pasa sa kanyang dibdib, hugis kuko. Sinabi sa akin ni Tatang, ito ay isang tanda na hindi ordinaryong tao ang sumumpa sa akin. Ang espiritong iyon nabusog sa dugo at put. At isang species lamang ang makakagawa nito. Ang katotohanan ay nahayag, ang sinumpa ay nagkakatawang tao. Aswang. Not a legend. Not a story to scare children. Siya ay totoo. At kinain ko ang kanyang kanin, nilabhan ko ang kanyang damit, at yumuko sa kanya tuwing umaga. Madam di magiba ang aking dating may bahay, ang pagkakatawang tao ng aswang na sumumpa sa akin. Flashback, ang malamig na tingin ni Madam, ang kanyang misteryosong pagtawa, ang kanyang dugong tingin kay Luz. Hindi lang siya ang asawa ng nanakit sa akin, siya ang kanang kamay ng isang mas malaking bangungot. At ako ang unang hakbang pa lang sa kanilang ritual ng pagsasakripisyo. Sabi nila, kapag ang sumpa ay hindi maalis ng apoy o dugo, may isang paraan lamang upang makapasok sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa. Hindi ko maintindihan noon, pero tumango ako. Dahil alam ko kung hindi ako maglalakas loob na tumingin ng diretsyo dito, lagi itong titingin ng diretsyo sa akin. Ang bundok ng walang pangalan. Si Luz ay dinala ng kanyang ama sa isang mataas at maulap na bundok kung saan ang mga ulap ay tila bumabalot sa lupa. Ang sinaunang kagubatan, ang mga dambuhalang puno ng balete ay magkakaugnay sa isa't isa na parang buhay. Tinatawag nila ang lugar na iyon na ulapan, ang lugar ng fog. Kung saan dinadala ang mga may pinsalang hindi mapapagaling sa normal na mundo. Nandyan si Dawani, isa siyang babaylan. Lutaw si Dawani, isang matandang babae na hindi alam ang edad, nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit tila nakikita ang lahat.
Isang bamboo stick na may mga sinaunang simbolo sa kamay, isang string ng mga anting-anting at mga tuyong ugat sa leg nito. Tumingin siya sa akin at hindi nagtanong ng kahit ano. Hinawakan lang ang aking noo at nawala ang mundo. Ang pangarap ng dugo at putik. Nahulog ako sa isang malalim na panaginip, isang panaginip na tila walang paraan. Nasa harapan ko ang isang lumang abandonadong bahay, kinakalawang ang bubong na bakal, umuugoy ang mga bintana na parang humihinga. Sa loob, may tumatawa boses ng babae, may halong iyak ng sanggol. Naglakad si Luz sa hallway na basang-basa sa natuyong dugo. Ang mga dingding ay bakat, ang baho ng mga patay na hayop, at ang altar ay inilagay sa gitna na may isang dayami na manika, isang lock ng buhok, at isang duguan na tela. Naiintindihan ko dito nagsisimula ang sumpa. Ang manika na yon ay ang aking avatar. Ang dugo sa tela ay ang dugo ng gabing ako ay nasaktan. Ayaw nang nagmura sa akin na mamatay ako. Gusto nilang maghiwa-hiwalay ako araw-araw para panoorin akong mabagal na bumagsak. Ang pagtaas ng kalooban. Nagising si Luz, basang-basa ang buong katawan, dilat ang mga mata. Sigaw ko. Pero hindi nagpanik si Dawani. Nakaupo siya doon, na para bang nakita niya ang panaginip sa harap ko. Sabi niya, upang masira ang sumpa, dapat mong putulin ito mula sa ugat. Ngunit kung saan ang ugat, dapat ikaw ang magdadala sa akin doon. Sinimulan ni Luz ang kanyang pagsasanay kasama si Dawani, natutong makadama ng masamang enerhiya, humipo sa hangin at makilala kung ano ang lason. Minsan akong naging biktima. Ngayon, isa na akong tracker. Ang paglalakbay upang hanapin ang sinumpa na bagay. Bumalik si Luz sa dati niyang tahanan, kasunod ang nakita niya sa panaginip. Ang tensyonado na eksena habang naghahalungkat siya sa ilalim ng kama, sa likod ng salamin, sa mga lumang dibdib. Nakita ko ito, ang straw doll, ang balutan ng buhok, ang dugo ang basahan, nakatago sa likod ng dingding ng banyo. Nandoon pa rin sila buo. Ang init-init pa. Pinapulot ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero sa unang pagkakataon hindi ako umiyak. Nakaramdam ako ng galit. Puro galit. Nakatayo si Luz sa harap ng altar ng anting-anting. Sinusunog ang sinumpaang bagay habang nakatingin sina Dawani at Tatang Eusebio. Ang apoy ay tumaas na kakaibang asul. Ang hangin ay umuungol. At isang tao, sumisigaw sa malayo, tila hinila palayo sa mundong ito. Hindi ko alam kung talagang naalis na ang sumpa. Pero for the first time, parang hindi na ako possessed. Ako ang nagkukwento nito. Pero ako rin ang nagsusulat ng sarili kong bagong wakas. May mga lugar na hindi na dapat balikan. May mga pinto na hindi na dapat bubuksan muli. Ngunit noong gabing iyon bumalik ako sa bahay na iyon. Kung saan nawala ang lahat. Kung saan kinuha ng kasamaan ng aking anyo, ang aking karangalan at ang aking kaluluwa.
Panghihimasok, mga alaalang hindi natutulog. Tahimik na naglakad sina Luz, Dawani, at Tatang Eusebio sa kinakalawang na tarangkahan. Madilim ang bahay ni Madam de Magiba, nakakatakot na tahimik sa kalagitnaan ng gabi. Minsan akong lumuha dito ngayon, nagdadala ako ng apoy. Naglakad ako sa lumang koridor, mga dingding na natatakpan ng lumot, mga kumikislap na oil lamp, lahat ay tila humihina na parang nanonood. Mahinang tumulog ang kampana, isang espiritual na alarma. Pinisil ni Dawani ang kamay ni Luz. May nagigising, bulong ni Dawani. Wala tayong masyadong oras. The truth turns around, ang puppeteer in the dark. Binuksan ni Luz ang kahoy na pinto kung saan dating nakatayo ang altar. Sa halip, mayroong isang selyadong silid. Sa loob, hindi gumagalaw na nakaupo si Madam de Magiba bilang isang estatwa. Sa kanyang noo ay may kakaibang simbolo sa dugo, kumikinang na pula. Hakbang ako pasulong, nanginginig ang puso ko. Pero bago kita hawakan, lakas ng boses niya. Sumulpot si Kuya Berto sa likod ng itim na kortina. Nakangiti siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng tao, kundi dalawang malalim na madilim na butas. Akala mo ba matatakasan mo ako, Luz? Hindi siya maldita. Siya ang nagmura. Gumamit siya ng spell para gawing sandata ng pagpatay ang kanyang asawa. Alam mo, sabi niya, gusto kong makita kang sumisigaw sa sakit. Ngunit higit pa riyan, gusto kong makita kang lumalaban at nabigo. Transformation, kapag hindi na kailangan ng isang demonyo sa anyo ng tao ng maskara. Si Dawani ay sumigaw, ang marka sa noo, iyon ang marka ng gabunan. Tumayo si Madam de Magiba. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Napunit ang kanyang balat. Namilipit ang kanyang mga buto. Umalinggaw ang kanyang mga ungol na parang mabangis na hayop. Sa ilang segundo, nagtransform siya sa gabunan, isang mataas na ranggo na aswang, kalahating tao, kalahating paniki, na may mga kuko na kasing haba ng talim. Tulala akong nakatayo doon. Ngunit ang nagpalamig sa aking gulugod ay hindi ang kanyang anyo. Boses niya yon. Boses pa rin ni Kuya Berto. Nakontrol na niya ang kaluluwa ng isang aswang. Ngayon, hindi lang isang nilalang ang kaharap ko, kundi isang madilim na kalooban na umiral sa loob ng maraming siglo. Labanan ng mga kaluluwa kapag ang pananampalataya ang huling sandata. Nagsisimula ang eksena ng espiritual na labanan. Gumuhit si Dawani ng anting-anting sa sahig. Umawit si Tatang, hawak ni Luz ang kumikinang na anting-anting. Nakasuhan si Gabunan. Nagtapon ako ng abo powder. Umaatras ito. Pero ilang segundo lang. Ang aking banal na dugo, tumutulo sa altar, ay nagsimulang pumutok sa mga tile na nagpapanginig sa silid. Binasag ni Gabunan ang alindog. Ngunit ipinikit ni Luz ang kanyang mga mata, binanggit ang pangalan ng kanyang ina, ang kanyang sariling pangalan, at inihampas ang anting-anting sa mga mata ng demonyo. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako takas.
Sumisigaw si Gabunan, bumubuhos ang itim na dugo. Inihagis ni Tatang ang pilak na talim at tinamaan ang simbolo sa noo ni Dimagiba. Ang katawan ni Gabunan ay sumabog sa maapoy na pulang abo. Wakas ng sumpa, katarungan ng kaluluwa. Tumakbo si Kuya Berto, ngunit tumataas ang mga anino mula sa sahig, ang mga kaluluwa ng mga babae na kanyang sinaktan, hinila ang kanyang mga paa, hinihila siya sa butas na kalaliman ng dugo. Hindi ko siya kailangang patayin. Ang mga kaluluwang kanyang sinunog. Nagbalik. Nasusunog ang altar. Ang isinumpang bagay ay nasusunog hanggang sabo. Natahimik ang lahat. Nag-collapse ako. But this time it was with relief. Lumabas si Luz ng bahay, madaling araw pa lang. Ang kanyang mukha ay hindi na natatakot, ito ay tahimik ngunit maliwanag. Namatay ako minsan sa bahay na yon. At ngayong gabi na buhay akong muli. Hindi na si Luz ang tagapaglaba. Ngunit si Luz ang sa wakas ay natalo ang Gabunan. Nagdaan ako sa isang bangungot na hindi dapat tiisin ng sinuman. Nahawakan ko ang kamatayan hindi lang isang beses, ngunit sa tuwing idilat ko ang aking mga mata sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit noon nabuhay ako. Hindi na ang washerwoman, mahina at nagbitiw. Ako si Luz at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakakita ako ng liwanag na hindi nagmumula sa labas kundi mula sa loob. Bumabalik ngunit bilang isang bagong tao. Bumalik si Luz sa kanyang lumang bahay, ngayon ay sira-sira na. Kinuha niya ang isang kupas na scarf. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo ng walang pagsisisi. Lumabas kami ng tuluyan sa nayon na yon. Ako, ang tatay ko, at si ate magkasamang lumipat sa ibang lugar, kung saan walang bulungan sa gabi, walang mabangong amoy ng insenso. Larawan, isang maliit, simpleng bahay na gawa sa kahoy. Nagtanim ng gulay si tatay. Nagtahi si ate. Tinupi ni Luz ang mga papel na anting-anting sa beranda. Hindi kami mayaman, pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong malusog muli ang aking pamilya sa katawan at kaluluwa. Piliin ang pagpapatawad dahil karapat-dapat ka. Nakaupo si Luz sa tabi ng ilog, hawak ang lumang suklay, ang bagay na ginamit sa pagdulog sa kanya at ibinaba ito sa tubig. Akala ko noon, kapag nakaganti ako, magiging payapa ang puso ko. Ngunit mali ako. Ang nagpapatahimik sa akin ay hindi paghihiganti kundi pagpapatawad. Hindi dahil deserve ni Kuya Berto o Dimagiba. Ngunit dahil karapat-dapat akong mabuhay nang hindi nakagapos ng puot. Pagbubunyag ng bloodline ang lola ng apoy at kadiliman. Umupo sina Dawani at Luz sa tabi ng apoy. Binigyan ni Dawani si Luz ng isang piraso ng sinaunang jade, nakaukit ng simbolo ng babaylan. Alam mo ba kung bakit hindi ka sinunog ng apoy noong huling ritual? Tanong ni Dawani. Dahil hindi ka normal na tao.
Ikaw ay isang inapo ng sinaunang linya ng babaylan. Ang iyong dugo ay nagdadala ng parehong kapangyarihan ng pagpapagaling at ang kapangyarihan ng pagbubuklod. Ang mukha ni Luz, hindi takot, ngunit kumpirmasyon ng matagal na niyang pinaghihinalaan. Hindi ko pinangarap. Pero ngayon, alam ko hindi ako nakaligtas para lang mabuhay. Nabuhay ako para ipagpatuloy ang isang misyon. Paghahasik ng mga binhi ng liwanag mula sa survivor hanggang sa manggagamot. Nagbukas sina Luz at Dawani ng isang maliit na kubo sa gilid ng bundok, kung saan nagsimulang pumunta ang mga tao para humingi ng anting-anting, humingi ng gamot, humingi ng payo. Hindi kami nagbubukas ng tindahan. We open way out para sa mga maldita, stop ng aswangs, strangled Eli nightmares that no one believed. Montage. Si Luz ay nagsusunog ng insenso. Inilagay ang kanyang kamay sa noo ng isang batang dumaranas ng sleep paralysis. Niyakap ng ina ang kanyang anak bilang pasasalamat, lumuluha. Hindi ako gumagawa ng magic para maging mas malakas kaysa sa iba. Ginagawa ko ito para hindi maging mahina ang iba gaya ko. Nagsusulat si Luz sa kanyang talaarawan sa pamamagitan ng liwanag ng isang lampara ng langis. Mabagal at puno ng emosyon ang boses ng tagapagsalaysay. Kung naitulak ka sa gilid, kung pinaniwala ka ng isang tao na hindi ka karapat-dapat mabuhay, tandaan mo ako. Luz ang pangalan ko. Isinumpa ako. Ngunit pinili kong mabuhay upang sirain ang sumpa para sa aking sarili at para sa mga susunod sa akin.